Dito na tayo sa last part mga boss na meron siyang kabig sa manibela at meron ngang lumalagotok dito sa ilalim. Ito yung napalitan ko na ng racket at tie rod, pati yung stud bolt napalitan ko na rin. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ima-manual alignment ko yan gamit itong tali. Nakita nyo naman mga boss, naka-out itong gulong dito sa passenger side. Pag ganyan mga boss, pipihiting ko lang itong rack end nya para itong gulong pumasok. Importante mga boss, pag nag-a-adjust kayo dito sa rack end at tie rod, huwag niyong biglain sa pag-adjust. Dapat konti-konti lang tapos galaw-galawin niyo ulit yung manibela. Dapat kasi pag nag-a-adjust kayo, hindi nawawala sa pagkasentro yung manibela. Tapos, di ba, umadjust na siya ng kaunti o pihit pa ngayon ng kaunti sa rack end. Sa pag-adjust ng rack end mga boss, mapapansin mo dyan dahil naka-out itong gulong dito sa harapan, paluwag ang pag-adjust mo dito sa rack end para itong nakabuang gulong pumasok siya. After nun, galaw-galawin mo ulit yung manibela mo para ma-check mo na yung pagkakasentro ng manibela mo, hindi siya magbabago. At kung makita nyo mga boss, medyo pumasok na yung gulong dito sa harapan. Pumapantay na siya ng kaunti, kaya ginamitan ko siya ng tali. Kung mapapansin nyo, dito sa tali mga boss, dito sa harap ang gulong, tingnan nyo mga boss ha, ayan, sa harap ang gulong na yan, nakadikit itong tali. Pero dito sa likuran ng gulong niya, ayan mga boss, yan sa likuran ng gulong niya, medyo meron pa siyang uwang ng konti. Dapat dikit yan eh. Ganun ako mag-align. Pag nagmamanual ako, dahil kulang pa yan, mag-a-adjust ako. Siya nga pala mga boss, hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ito. Pinapakita ko lang kung paano ako mag-manual alignment. Ayan yung rack end mga boss, ano, kung papansin niyo, pinipihit ko pakaliwa itong rack end para mag-adjust itong tie rod, itulak niya itong gulong. At dahil nga sa naka-toe out itong gulong, papasok ngayon yan, patuin. Yun nga ay dahil sa pag-adjust na ginagawa ko. At nakita nyo naman, nag-a-adjust pa rin ako dahil nga sa kulang pa rin yung adjustment na ibinigay ko. Pero yan mga boss, final na yan. Kaya nga kung makikita nyo, ginamitan ko na yan ng open wrist sa number 19, hinigpitan ko na itong nut para mag-lock na dito sa tie rod. Siya nga pala mga boss, hindi ko rin naman sinasabi sa inyo na perfecto itong ginagawa kong manual alignment. Kaya lang, matagal ko na ring experience yan. I-check ko na ulit itong pagkaka-align ko dito sa gulong ni customer mga boss. Kung makita nyo, inilagay ko na ulit itong tali. Nakadikit dito sa harapan yung tali sa gulong niya at dito sa likuran ng gulong mga boss, kung mapapansin nyo, nakadikit na rin siya. Ibig sabihin yan mga boss, okay na itong pagkaka-align ko. Ipakita ko sa inyo mga boss kung ano yung pinaka-guide ko pag nag-a-align ako. Diyan ako kumukuha ng guide mga boss sa likurang gulong. Dapat diretso siya. Ayan o, kung makikita nyo, nakadiretso itong tali. Pag may nagtanong, paano ko nakabuka yung gulong sa likuran? Ay problema ko na yon kung paano ko yung susolusyonan. Ang mahalaga, hindi nakabuka yung gulong dito sa likuran. Pero pag may nakabuka na gulong sa likuran at i-align ko, doon ko yun ipapakita sa'yo kung paano ko naman yun gagawin. Pansamantala, dahil nakadiretso naman yung gulong sa likuran, hindi ko maipapakita sa'yo. Alam niyo mga boss, mahirap kasi ipaliwanag yun. Kaya mas maganda, mapanood yun ng actual pag sinabi ko. Para hindi kayo malito o tingnan nyo dito sa kabilang side. Dahil sa nakadiretso naman yung manibela at pantay naman yung gulong, hindi ko na yan ginalaw. Kaya ang ginawa ko na lang dyan, higpitan ko na lang yung nut na naglalak dito sa tie rod. Ipakita ko naman sa inyo mga boss yung diretsyo ng manibela niya after ko siyang maalan gamit yung tali. O diba? Dapat nakadiretso ng ganyan yung manibela mo. At isa pa mga boss, para sigurado ako dito sa ginawa ko, i-altras abante ko itong sasakyan ni customer. Para ma-check ko na rin yung isa pang reklamo dito ni customer sa sasakyan niya. At para malaman ko na rin kung meron pa itong kabig or wala na. At isa pa sa ginawa ko dyan mga boss, kung makikita nyo, pinihit ko kaliwat kanan yung manibela para ma-check ko na rin at masilip ko kung hindi nagbago yung pag-adjust na ginawa ko dito sa alignment niya. At pag okay na ako dyan mga boss, meron pa itong isang problema na kapag dahan-dahan inaapakan ni customer yung gas pedal niya, parang papalya daw. At ito nga mga boss, sinubo ko dinahan-dahan kung apakan yung gas pedal niya, parang tug-tug-tug, parang hindi mo siya mabiglang revolusyonan, ganun. Parang bago siya umabante at inapakan ko yung gas pedal, meron siyang kaunting nginig. Kaya nga binuksan ko itong hood mga boss. Obserbahan ko muna itong under ng makina ni customer. Binuksan mo siya, bago umabante. Dahan-dahan. Napansin ko lang pag dito ako magagas sa accelerator niya, hindi naman ganun kalakas yung pagpalya kasi nadadahan-dahan ko. Pero pag sa gas pedal, medyo malakas. Pero ito na, pag nilalakasan ko na yung pag-accelerate, medyo nagkakaroon na siya ng hinig dito sa makina. Kaya i-check ko muna dito sa spark plug mga boss. Pwedeng marumi yung spark plug or subukan ko muna dito sa high tension wire kung alin yung pwede kong galawin. Walang reaction dito sa number 4 na spark plug niya. Binuot ko itong high tension wire.
ibalik ko muna itong high tension wire na number 4, tapos dito naman ako sa number 3, hugutin ko rin yung high tension wire dyan mga boss. At ito nga mga boss, meron siyang reaction, nanginig itong makina niya. Kaya ibalik ko na yan, dito naman ako sa number 2 na high tension wire, hugutin ko rin yan. Ganon din mga boss, meron din siyang reaction, nanginig din itong makina. Kaya dito naman ako sa number 1, huhugutin ko rin itong high tension wire mga boss. At kung makikita nyo, ganon din, nanginig din siya. Tanging number 4 lang ang kakaiba. Akala ko nga nun, singaw itong valvula. Pero iniisip ko, kung singaw yan, dapat palyado na agad. Pero wala siyang palye. Ang possible lang nito, marumi itong spark plug. Nakita nyo naman, inulit ko, hinugot ko ulit itong spark plug dito sa number 4. Ayan, kung makikita nyo, wala siyang palya. Kaya switch off ko muna itong makina. Dahil nga itong carburetor mga boss, na-adjust ko na rin yung fuel mixture niya. I-check ko na lang itong spark plug niya. Ang problema, linggo ngayon at hapon na. Kaya, ang possible nito, linisan ko lang talaga muna itong spark plug ni customer. Tapos balikan ko na lang to sa susunod na araw para palitan itong spark plug niya. Alam niyo mga boss, ang goal ko kasi sa pagtatrabaho, hindi para palakihin yung sira ng sasakyan at pagkakitaan ko yung customer. Ang gusto ko, mapinpoint ko yung totoong pinanggagalingan ng problema. Kaya kung mapapansin nyo, nagsisimula ako sa pag-check up lang muna. Gaya nito, linisan ko lang muna itong spark plug ni customer. Kapag nawala yung problema, na-pinpoint mo na yun. Ngayon, pwede ko nang rekomendahan sa customer na, pwede mo nang palitan itong spark plug pag may budget ka. Hindi yung sasabihin nyo sa akin, dapat pinalitan mo na yan, dapat ganito. Sa'yo, madali lang sabihin yun kasi hindi ka nahihiya sa customer, papalit ka lang ng papalit Pero ako hindi ako ganun, nahihiya ako. As long na nakikita ko na okay naman yung pyesa niya, binibigyan ko pa rin siya ng pataan na pag may budget siya, pwede niya nang papalitan yung parts niya. Ganun ako magsalita. Pero pag in danger na yung parts niya, natural, papapalitan ko na yan. Siya nga pala mga boss, after ko malinis yung spark plug, nirigap ko yan. At pag nagre-rigap naman ako gamit yung filler gauge, ang gap na nilalagay ko dito sa spark plug, 0.28 hanggang 30. Dahil sa nailagay ko na yung spark plug, chinik ko na yung 4 na high tension wire niya, tapos start ko na itong makina. I-revolution ko itong makina mga boss. Kung makikita nyo, magaan na siya i-revolution na pag binigla ko pa, hindi na siya pumapalya. Dadahan-dahanin ko naman yung pag-revolution or pag-accelerate dito sa carburetor mga boss. Marunong pala start yan. Para sigurado mga boss, bunutin ko na itong high tension wire niya dito sa number 4 para malaman ko kung magre-react na. Mag-react. Yan nanginig na yung makina. Pag dito sa video mga boss, hindi mo makita masyado yung reaction ng makina. Pero yung mga nanonood dito sa likuran ko, kita nila. At syempre naman mga boss, para siguradong sigurado dahil nakapaligid sa akin yung mga nanonood dito pinatawag ko na si customer para kami na yung magro-road test. Pero bago yun, check ko muna yung starting nitong makina ng customer. Testingin. Nakita nyo naman mga boss, okay na yung starting nitong sasakyan ni customer. Para kanina, para pag ginagasan mo, parang papalya. Para kayo ba kumapalya? Ha? Ayan tingnan mo Unti lang. Wala na. At dahil sa okay na ito mga boss, mag-road test naman kami ni customer. Siya na yung maghahatol itong sasakyan niya kung okay na ba talaga. Kung wala na yung nginig niya, pag inapakan yung gas pedal, wala na siyang kabig, at higit sa lahat, wala na yung lagutukan. Road test muna namin mga bossing. Hindi ka ba naubusan ng gas? Hindi naman. Hindi ka lang ubusan. Hindi ka nagpapa-empty. Maraming isang spark plug Number 4. Malamig? Marami. Oo. Ikot natin. Oo. Okay, testing natin. Okay na. Wala na yung nginig mga boss. Wala na yung lumalagotok. Pati yung lumalagotok, wala na rin. Isa. Wala na nga talaga. Buti, hindi ko pinalitan pala ng bolt dyan.
Kailangan nga akong gamitin eh. Dati, lakas ng lagutok eh. Oo. Tok, 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 Ah, tok, ganito tok, siya? tok, oh. Kaya standby ko eh. Standby mo. Eh, nagkasakit ako eh. Nung standby ko, nung dinula ko naman, wala naman tulog na. Tapos bigla nagkakaroon eh. Bigla Nakakatakot eh. nagkakaroon. Tagal mo hindi nagpalit na ano, pang ilalim ano? Hindi pa talaga nagpapalit. Wala akong bili ko to. Mula nabili mo, hindi ka nagpalit pang ilalim? Oo. Isang board yun mo, inano ko, hindi ko pinalitan ha. Okay lang. Okay pa eh, okay pa eh. Original kasi yun. Ayun, tabi niya, nakatagilid tayong ganun eh. Ayun, pababa eh. Pero kita mo, kahit na, oh, diba? Kahit napababa yung daan eh, hindi sana nakakapig eh. Sige, okay na. Diretso mo ni Bele eh, oh. Wala, okay na? Ah, wala nang kabig. Wala na. Oo. Sige sir, okay. Muli mga boss, dahil okay na itong sasakyan ni customer, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.